To all of you, magandang umaga, mga kapatid, magandang umaga, maging sa mga bisita natin. Itutuloy natin ang ating pag-aaral dito sa mga masasabi nating mga hamon sa ating lipunan ngayon. At nagkataon naman na yung ating next lesson ay may kaugnayan dito nga sa paksa na ito tungkol sa giyera. So, kind of providentially, hindi naman natin sinasadyang ito ang maging topic ngayon, nagkataon talagang ito yung kasunod, na paksa na ating pag-aaralan. At, ayan. At bilang balik-aral, i-check ko lang kung nag-work itong ating ayan. Okay. Bilang balik-aral, makikita natin na marami talagang hamon na kinakaharap natin sa ngayon. At isa na nga dyan, yung giyera. Maraming hamon tayo, nakita natin yung before. At gusto nating pag-aralan yung role ng isang Kristiyano sa isang lipunan na puno ng hamon. At bilang balik-aral, nakita din natin kung bakit dapat tayo maging involved. Okay? Dahil may influensya tayo sa society natin na nung nakaraang mga panahon ay napakalakas ng impluensyang ito. Talagang nakaka-impluensya tayo. Pero, gaya na nakita natin, medyo kumambyo yung mga Kristiyano dahil maraming kinakaharap na mga ibang hamon, lalo na nung liberalism na tinatawag, yung mga paniniwala na tinatanggihan na ang Biblia, doon tayo na focus. At nawala yung involvement sa mga issue sa lipunan. At nakita din natin sa scripture na mahalaga na tayo ay meron ding impluensya sa ating ginagalawang lipunan. So, yun yung ating unang leksyon. Ikalawa, nakita din natin bilang review na mahalaga yung na yung kultura natin ay or na meron tayong biblical view. Meron tayong ambag. Walang iba kundi ano yung sinasabi ng Biblia, So tingnan natin. Tingnan ko lang kung nag-move yan. Kung ano yung sinasabi ng Biblia sa ating mga issue na kinakaharap. At ngayon nga sa ating kapanahunan, eksaktong-eksakto naman na may giyera, May giyera. At ito yung isang website na nagpapakita nung tinatawag na this is actually Global Conflict Tracker, yung meron palang galong website, tinatrack lahat ng mga conflicts o giyera na nangyayari ngayon sa mundo. At yun nga yung mga dot na nakikita nyo dyan, at mapapansin nyo 2026 to, napakaraming palang hidwaan o giyera na ongoing right now. Ito pa yung isang website na pinapakita naman yung mga countries at war in 2026. Depende sa casualty o yung mga namatay. At yung kulay na blue, yan yung Ukraine, na almost 80,000 ang namatay. Kaya blue na yung kulay niya. Yan. Oops, nandiyan pala tayo. Sorry. Ba't nag-move ba? Yan. Ayan, nag-move na pala. So, ito pala yung kaninang gusto ko ipakita, So, ito yung global conflicts, yung mga dilaw na mga circles. Ito yung mga currently, sa ngayon, ay may giyera o hidwaan. Ang dami, Tapos, ito naman, yung mga dami ng namatay na sa giyera na nangyayari. So, pag kulay ay blue, yung Ukraine, almost 80,000 ang namatay, pinakamarami. Pero meron din diyang iba, yung mga yellow o yung green. Yan, marami rin, yung green, like sa Sudan, 20,000 na pala. Palestine, of course, 20,000 din. Even sa Myanmar, 15,000. Tapos yung iba yellow, mas konti ang namatay. Pero merong mga namamatay. So marami palang giyera ngayon. Kita nyo sa mapa na yan, na maraming mga lugar, bansa sa mundo na merong giyera. And sa ngayon nga, ang pinakamainit na sabihin natin concern dahil apektado rin tayo, walang iba kundi itong giyera nga sa Middle East, Iran specifically, at saka yung mga karatig na mga bansa.
At again, yung ngayon, ang pinagtatalunan ay yung straight na ito, yung maliit na bahagi ng dagat kung saan doon dumadaan yung 20% ng langis ng buong mundo. At tayo daw, I think 98%, more than 95% ng ating langis doon ang gagaling. Kaya ang tindi pala ng tama sa ating bansa. So ito yung talagang very current, yung mga events na ito. And so, tanong natin ngayon bilang mga mananampalataya, okay ba na ano bang ating tingin sa giyera? No? Ito ba ay something na pwede nating suportahan? Ano ba ang sinasabi ng Bible? Pwede bang ma-justify itong giyera? At kung magkagiyera, pwede bang ang mga mananampalataya ay mapasali sa giyera or even maging sundalo, halimbawa, nalalaban sa giyera, no? At halimbawa, meron tayong kunwari lang member, in fact, kontik na nga, no? Magkaroon tayo ng member na bahagi ng Philippine Navy, halimbawa, or Philippine Air Force or Army, tapos may giyera, pwede ba siya sumali bilang sundalo sa giyera na yan? Ngayon, meron dalawang posisyon ng mga mananampalataya. At ito yung titingnan natin, yung two major positions, meron mga variation, pero ito yung dalawa na pinaka matindi. At in fact, ang ginagamit nating reference pala rito, yung pinakita ko dun sa simula, yung libro ni Feinberg, yung dalawang Feinberg yung author, on Christian ethics. So, although ganito rin yung kay John Stott, pero mas malawak yung paliwanag nung aklat na yon, kaya mas doon natin kinuha. Pero medyo ganun din yung sinasabi ni ni Stott doon sa kanyang book. So, pwede rin gamitin yon. So, dalawa ang major positions. Una sa lahat, yung tinatawag na pacifism, galing sa word na peace, kapayapaan. At yung ikalwa ay yung just war, matuwid na giyera. Na theory pa rin ang tawag, kahit actually maraming naniniwala na ito yung tamang posisyon ng Biblia, pagdating sa mga hidwaan o giyera. So, titignan natin yan, isa-isa, mga kapatid, yung pacifism, again, maraming forms o uri ito. Merong, but essentially, lahat sila ay laban sa pagpatay dahil sa giyera. So, sabi nila, mali ang pagpatay, thou shalt not kill, yung giyera, patayan ng patayan. So, mali ang giyera at hindi dapat tayong sumali sa giyera. So, yun ang basic position. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat makasali, sumuporta o lumaban sa giyera. So, maraming uri nga ito. Meron yung universal pacifism like si Gandhi. Si Gandhi, ang kanyang paniwala, lahat ng uri ng paglalaban o patayan ay himali. Universal yon, pacifism. Meron din namang Christian pacifism na tinatawag na yung mga Kristiyano hindi pwedeng pumatay ng kapwa, pero yung unbelievers pwede. Kasi hindi naman sila Kristiyano So sabi nila, hindi sila saklaw nung bawal na pumatay. Meron din yung private pacifism, medyo malapit ito ron sa just war. Personal killing is wrong, pero yung mga bansa ay pwedeng sumali sa giyera. So yung ikaw mismo, maghihiganti ka, papatay ka ng kapwa, mali yun. Pero kung yung mismong gobyerno o yung bansa ang nag-declare ng giyera, ay pwedeng sumali. Meron pa rin isang view na parang anti-war pacifism. Again, personal violence may be right. Parang baligtad dito, Yung personal violence, like self-defense, pero yung giyera ay palaging mali. So, hindi tayo pwede sa giyera. Kaya again, pacifism, hindi tayo dapat sumali. So, ang main argument nila is that yung war itself, yung giyera mismo, ay incompatible o hindi pwedeng sumang-ayon sa Christian obedience sa Bible o sa pagiging masunuring Kristiyano. Ayun. So, yun ang basic basic argument. Ngayon, anong masasabi natin dito? Well, kumukuha sila ng support sa Bible din. Kasi nga, position to ng mga Kristiyano Although merong ibang hindi Kristiyano, like si Gandhi, hindi naman talaga siya evangelical Christian, pero still, yung mga Kristiyanong ito ang paniniwala ay meron ding mga biblical support. At mainly, galing ito sa New Testament, hindi sa Old. I'm sure alam niyo kung bakit, kasi sa Old Testament ay maraming giyera. Sa New Testament sila kumukuha. Halimbawa, sabi sa Sermon on the Mount, lalo na yung Sermon on the Mount, paborito nila yun, yung mga pacifist. Blessed are the peacemakers. Sabi nila, napakalinaw yan. Dapat ang mga Kristiyano ay
kapayapaan ang hinahanap. Ay napakalinaw dito, sabi nila, they shall be called the sons of God. Matthew 5 pa rin, no? Sermon on the Mount, but I say to you, love your enemies. Sabi nila, pag-pray nyo sila, pag pinipersecute kayo, sasabi nila, malinaw dyan, oh. Kaaway mo, mahalin mo. Paano mo sila mamahalin kung babarilin mo sila? No, papatayin mo sila, hindi mo sila mamamahal sa ganung paraan. Kaya yun ang kanilang ginagamit. So sabi nila, dahil dito sa mga talatang ito, meron pang mga iba silang sinasite, a Christian cannot engage. Hindi tayo pwedeng mapasali sa isang labanan, sa giyera, combat, ano. Sabi nila, ang Panginoong Hesus ang ating halimbawa. Di ba, pinatay siya, hindi naman siya lumaban. Pwede siyang tumawag ng mga anghel, sabi niya, ng libu-libong anghel, laksa-laksa, pero hindi siya tumawag ng anghel. Hinayaan niyang patayin siya. Kaya sabi nila, yun ang halimbawa natin. Kung talagang papatayin tayo, dapat handa tayong mamatay. Hindi tayo lalaban, sabi nila. No? And sabi pa nila, yan, yung sa giyera kasi, pwedeng, halimbawa, magkalaban kayo sa giyera, pwedeng kapwa Kristiyano mo, kalaban mo, pag nagbarilan kayo, pwede ka makapatay ng kapwa Kristiyano. Kaya sabi nila, hindi tayo dapat sumali. Dahil biro mo yan, pwede mong mabaril yung kapwa natin mananampalataya. So, anong masasabi natin dito sa posisyon na ito? Ano ito ba ay talagang masasabi nating merong batayan mula sa banal na kasulatan? Well, una sa lahat, pansinin natin na sa Old Testament, kaya hindi nila masyadong ginagamit ang Old Testament, kasi doon malinaw na inutusan mismo ng Diyos ni Yahweh ang Israel para makipaggyera. No? Alam natin yan, doon sa Canaan, yung pagpasok nila doon, naalala nyo, pagtawid pa lang sa Jordan, ang una nilang ginapi ay yung Jericho. No? Tapos niyan, yung AI, natalo sila ng una, pero later, kitang-kita nyo talaga na may gyera talaga, may ambush, may plano, merong finake nila, tapos nung maglabasan, tsaka nila inambush sa likod. So, may mga plano silang ganun. No? So, makita natin na sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, for example, 7:1 and 2, when the Lord your God brings you, ito na, kasi Deuteronomy ito, malapit nang pumasok sa lupang pangako ando na sila, sa banks of the Jordan River, tatawid na sila. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it and clears away many nations before you. Yung clearing na yon, gera yon, kasi clearing papaalisin mo sila. The Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, 7 nations more numerous and mightier than you. And when the Lord your God gives them over to you, and you defeat them. So, binigay sa inyo, tinalo nyo. Siyempre, giyera yun. Then, you must devote them to complete destruction. Ito yung pinag-aralan natin dati. Ano ba itong herem or complete destruction na ito? But for sure, may namatay at may giyera. Kung hindi man talaga total annihilation ito, marami rin talaga namatay. You shall make no covenant with them and show no mercy to them, yung aatakihin nila. So talagang ito, gera ito, Hindi natin may kakaila na talagang ito ay paglalaban sa isang gera. Now, pansinin din natin na sa Bible ay merong difference yung private versus public duties or public state, yung gobyerno. May pagkakaiba ito. Yung Sermon on the Mount, primarily sa private relationship natin. Yung mga inutos doon ay private ang context. Halimbawa, yung sinasabing pag sinampal ka sa kanan mong pisngi, ibigay mo pa yung isa. Again, pwedeng gamitin ito ng mga pacifist na, ayan, kita nyo, ang linaw sa Sermon on the Mount. Pag sinampal ka, pasampal ka pa So, dapat di tayo lumalaban. Pero again, ito ay, ang konteksto ay private offense. In fact, yung sampal dito, sabi nga nila, ay more of insulting na sampal. Hindi ito yung sampal na papatayin ka talaga. Una sa lahat, ang ginamit nga yung right cheek. Yung pag right cheek yung tatamaan, tapos pag usually kanan ang natin, bihira naman ang kaliwete, mas maraming kanan. Pag kanan ang ginamit, normally ang tatamaan dapat left cheek. Bakit yung right cheek ang tinamaan?
So malamang ang ginawa ay parang ginanon, hindi talaga sinampal, di ba? Para kumbaga, diyan ka na, ano? Parang ininsulto ka lang, ginanon ka lang, ano? So hindi talaga ito yung para patayin ka. So, kaya sabi ng Panginoon, pag ininsulto ka, in a way, okay lang sa yung mainsulto ka, no? So, private yun. Kasi malinaw din sa Bible that we have the duty to protect life. Yung thou shall not kill, ang negative nga huwag kang pumatay, pero ang positive nun ay pangalagaan mo ang buhay. No? Kasi di ba yung Ten Commandments, palagi yung merong negative, may positive din. Ano yung hindi mo dapat gawin, ano yung dapat mong gawin. So, yun ang isa natin pwedeng maging sagot. At sa krus ng Kalbaryo, makikita natin na talagang hindi lang pag-ibig, meron ding justice. Kasi palagi magkasama yun, no? Hindi naman ang Panginoon puro love, mercy, meron din siyang katarungan. At in fact, pinaparusahan ng kasalanan. Yan ang makikita natin sa krus, no? May kaparusahan, no? Yung may kamatayang nangyari dahil pinarusahan yung kasalanan. Okay, so yun yung una, pacifism. Kaya maraming Kristiyano, and I believe mas maraming Kristiyano, at kasama na tayo doon, ay ang ating pinaniniwalaan, more of yung just war theory. No, andito tayo sa posisyon na ito. Unang-una, kinikilala natin, kagaya din ng mga pacifist, na war is evil. Hindi natin sinasabing mabuti yung gera. No, unahin natin yung point na masama yung gera. Dahil kung walang kasalanan, walang gera. No? So yung gera, in a way, ay parang necessary evil dahil nga makasalanan ng tao, yun ang naging bunga. Hindi naman necessary, kundi parang fruit of evil, of sin. Ito'y bunga. So ang issue lang dito na sinasagot ay is it unavoidable in all cases? Sa lahat ba ng pagkakataon ay unavoidable o hindi natin maiiwasan yung gera? At kung magkagera, ay ito ba ay pwede nating i-conduct in a just way? Kaya just war theory, ano? Pwede ba nating iwasan ito in all cases? O may mga pagkakataon na hindi natin maiiwasan for one reason or another? At kung hindi natin maiiwasan, meron bang tamang paraan na pwede tayong maki-engage sa gera? Ayun, no? So, ayun yung sinasagot nito. At may dalawang criteria ang paniniwalang ito. Yung tinatawag na jus ad bellum, again, I'm not even sure kung I pronounce that properly, pero Latin yan, na ibig sabihin, ano yung kondisyon para maging tama yung pagsali sa gera. So even before, bago pa tayo makisali, kunwari, sasali tayo o iniisip natin sumali, meron ng considerations bago pa lang, no, mag-engage ang isang bansa sa isang gera. Ngayon, pag may gera na, paano naman natin ikukonda? Kunwari, na desisyon na ng isang bansa, sasali ako sa gerang ito. It's a just war. Matuwid na gera ito. Again, matuwid, not that, banal or anything like that. Kasi nga, evil, itong war is evil may kasamaan ito patayan ito. Pero, may mga panahon na kailangan sumali. Ngayon, kung sumali tayo, paano naman natin ipupursue yung gera? Paano natin, ano yung conduct natin na masasabi natin as a Christian, this is how we should engage in war. No? So yun, sinasagot ng jus in bello naman. Okay, so itong isang Christian na ito, na philosopher, si Arthur Holmes, ay nag-forward ng parang 4 presuppositions or parang sabihin natin mga assumptions as a Christian engaged in war. Unang-una, or a nation engaged in war, some evil cannot be avoided, even in doing the right thing. Merong mga kasamaan na hindi mo maiiwasan, na in a way na may epekto sa'yo. Ang magandang example nito, yung halimbawa, ikaw ang inatake, no, ng isang bansa. So wala kang interest na makipag-away, ayaw mong lumaban, pero ikaw mismong inatake. No? So in that sense, unavoidable, kasi ikaw na yung inaatake. No, wala ka ng choice dahil hindi naman ikaw yung namiling umatake. No? Ikaw yung inaatake. So nangyari ito, halimbawa sa World War II, no, yung Germany, inatake niyang isa-isa yung mga bansang katabi nila sa Europa. No? Inisa-isa nila yan. So yung mga bansang inatake, wala na silang choice kasi sila yung sinasakop. So kahit gusto mong gumawa ng mabuti,
wala ka namang ginagawang masama, inatake ka. So yun ang ibig sabihin. Ikalawa, sabi ni Holmes, just war applies to believers and non-believers alike. Ibig sabihin, yung mga guidelines na to, nag-a-apply sa lahat ng kasali sa isang giyera. Ikatlo, its purpose is not to justify. Ayun. Huwag nating isipin na kung naniniwala tayong pwedeng mag-engage sa giyera, ay sinasabi nating tama yung giyera o matuwid na makapag-giyera in itself. No? Pero ang purpose lang nito, to limit yung war. No? Kasi nga kasamaan yan eh. So ang gusto natin, malimit ito para hindi, kumbaga, sumobra ang kasamaan na associated sa giyera. And finally, only governments have the right to use force. In other words, ang gobyerno lang ang pwede mag-declare ng war. Hindi tayo. Kailangan may authority na siyang magdi-declare. Hindi pwede yung isang tao lang, ako halimbawa, o tayo dito, makipag-declare tayo ng war sa isang bansa. Hindi pwede yun. Kailangan yung gobyerno o yung authority. Okay, so tingnan natin to ngayon, mga kapatid, sa-isahin natin to. Ano-ano yung criteria na ginagamit sa jus ad bellum, or in Latin, the right, in Latin yon, sa translation sa English, the right to war. Kailan masasabi nating pwede, bagamat ayaw natin, pero kailangan tayong ma-involve. May tamang dahilan para ma-involve. Unang-una, kailangan, sabi ng mga Christian philosophers and theologians, the presence of legitimate authority. Kailangan merong otoridad na siya yung magdi-declare. Kalimitan, head of state yan. Presidente, Prime Minister, sila yung nagdi-declare. Hindi pwedeng, again, isang private individual. Ikalawa, sabi nila, war must be the last resort. Hindi pwedeng una siya. Kumbaga, ubusin muna ang lahat ng mga kapamaraanan para hindi magkagera. Pero pag talagang hindi na makuha sa diplomasya, ay doon na lang pwedeng pumasok ang gera. Ikatlo, kailangan may formal declaration of war, sabi nila. Hindi pwedeng basta mo na lang bombahin ang isang bansa. Kaya pag yung mga surprise attack na sinasabing walang warning, basta na lang binomba, well, again, typically, or in general, hindi natin yon masasabing just war. Okay? Ikaapat, may reasonable hope of success. Pasali ka sa gera, kung tingin mo, pwede ka manalo. Kasi pag talagang hindi ka pwedeng manalo, ay para mo nang pinatay yung mga sundalo mo. Parang maging suicide mission, So, kaya kailangan, sabi nila, may reasonable hope na pwedeng manalo. Otherwise, magkapsasali. Isasacrifice mo lang mga sundalo mo kung wala namang pag-asa at kayo manalo. And then, ikalawa, pagdating naman sa, or ikalima, sorry, there must be some proportionality. Yung, ibig sabihin, yung gusto mong mangyaring maganda, ibabalanse mo sa kasamaan o sa kadami, halimbawa ng mamamatay at masisira, kunwari, ng mga struktura, ibabalanse mo yun. Kasi kung yung objective mo ay ito lang, pero ang daming masisira, ang daming mamamatay, ay baka hindi, hindi, ba't ka makikipagyera? Yung maa-attain mo naman na good, ay hindi naman ganun kalaki kumpara sa dami ng mapipinsala at mamamatay. So yun, may proportionality, babalanse mo rin. Kaya hindi ka dapat makikipagyera kung hindi kayo magkasundo, may konting nagawa yung isang bansa, gyera agad. Hindi ganun. Titingnan muna natin, ano ba yung gusto kong magandang mangyari? At gano'n ba karami ang mapipinsala? And of course, there must be a just cause. Dapat tama yung dahilan, bakit ikaw ay sasali sa gyera. So, halimbawa, ano yun? Kung merong gusto kang ituwin, kagaya nga nung teritoryo mo, halimbawa, na sinakop ng isang bansa. So, you want to recover yung territory na sinakop, na sa'yo yun, sinakop ng ibang bansa. Retributive punishment. Kunwari, merong nagawa na napakalaking kamalian sa iyong bansa. O kaya yan, self-defense. Pinagtatanggol mo yung sarili mo kasi inaatake ka. So, ito yung mga pwedeng maging mga mabuting dahilan kung bakit sasali ang isang bansa sa giyera. At ikapito, the war must be fought with the right intention.
Dapat tama yung intention mo. Bakit ka nakikipaggera? At yun nga, halimbawa, to secure just and lasting peace. Ang gusto mo talaga, magkaroon ng kapayapaan. Hindi mo gustong manakop ng ibang bansa. Hindi mo gustong maminsala lang. Gusto mo nga na magkaroon ng kapayapaan. No? Doon sa, kaya mo, pinupursue yung gera. So again, hindi para pag-revenge lamang o kaya ay conquest, gusto mong sakupin ang isang bansa o kaya economic gain or ideological superiority. Hindi ito yung mga dahilan kung bakit ka nakikipaggera. Dapat, ano? Okay, ngayon, ikalawa, tingnan din natin yung right conduct naman, yung jus in bello. Kung may gera na, kunwari, nakita mong, yes, it's just na o may magandang dahilan kung bakit ako dapat makapaggera sa bansang ito, eh paano ka naman makikipaggera? Yun naman ang tinatanong dito. Ano-ano yung criteria? Number one, limited objective lamang. That is, for example, the restoration of peace. Yun lang yung limited objective in contrast dun sa total destruction, halimbawa of economy or political institutions. Yung wawasakin mo lahat. Ano? Hindi yun. Dapat. No, dapat may limitado lang na objective kang gusto mong yun ang ma-attain. Ikalawa, ang immediate objective pa rin ay hindi pumatay o kay manakit, kundi, kung pwede, to incapacitate or restrain yung mga kalaban mo. Hindi mo talagang gustong pagpapatayin sila. Ano? Kung merong paraan na sila ay ma-capture mo o mahuli mo na hindi sila namamatay, mas maganda yan. No? Kaya sabi nga nila, yung mga prisoners of war, ginagalang yan, ano? Pag nahuli mo sila, hindi mo sila papapatayin. Pag sumuko na sila, di ba? Hindi mo dapat silang patay, sumuko na nga eh. So, ano yan, huhulihin mo yan. No? So, hindi objective na talagang pumatay. Ikatlo, direct attack on non-combatants, ayan, is illegitimate. Yung hindi sundalo, yung civilian. No? Yung civilian population ay hindi mo yan inaatake. Kunwari, mga farmers, kunwari sa bundok nagigera, doon kayo naglalabanan, nakita nyo, may mga farmers doon, pati yun, binomba mo, wala naman silang kinalaman sa gera, hindi naman sila sundalo. Ikaapat, avoid unnecessary suffering. Huwag nating pahirapan daw, sabi nila, hindi dapat pahirapan ng labis yung ating mga kaaway. Kung may kaaway tayo, halimbawa, example lang ito, yung smallest caliber bullet, effective, na pwedeng ma-attain yung task, yun ang gamitin natin. Huwag naman yung bombang napakalakas, simple lang naman yung objective, bigla mong bombahin, ang daming namatay, pwede naman sanang hindi. No? And then, fifth, yung, again, sa civilian, indirect effects. Kasi pag minsan, di talaga maiwasan. Siyempre, may mga apektuhan dyan. Gera, na mga civilian, ay kailangan must be justified by the principle din ng proportionality. Again, yung evil na iniiwasan, eh dapat mas marami yung good na maa-attain kaysa ron sa kasamaan na yung prohisyo na idudulot nito doon sa mga civilian o sa mga hindi kasali. No, kailangan proportionate yon. Hindi sobrang maghihirap sila, konti lang naman yung maa-attain na objective. So ito naman yung mga sagot. Now, again, masasabi natin na in theory, okay yan, pero baka siguro, ibang iniisip natin, pag giyera na talaga, medyo mahirap yan. Eh, totoo naman yun. No? Kasi kaya masama ang giyera eh. Kasi once nagsimula yung ganyang patayan, eh, minsan, mahirap mo na makontrol. No? Alam mo, huwag kayong gaganti sa kaaway. Eh, kunwari, pinagbubugbog at pinagbabaril yung mga kaano mo. Alam mo, yung nayon mo, yung mga kamag-anak mo, maraming napatay, eh, hindi maiwasan minsan. Gustong gumanti talaga ng mga, mga ibang sundalo rin. So, kaya napakahirap talaga nito. Ngayon, ano naman yung suporta na ito nga ang tinuturo ng Biblia? Meron ba tayong makukitang mga suporta dito? No? Now, sa natural law, yung just war kasi na tinatawag na konsepto, hindi naman lang ito nagsimula sa atin, sa mga Kristiyano. Even sila Plato, sila Aristotle, actually si Cicero, ang sinasabing nag-develop yung theory na ito in detail. No? Again, may mga modification na ngayon, lalo sa atin bilang Kristiyano. Pero kahit noon pa man, dahil ang gera naman simula nung tayo ay inilalang at magkasala, alam nyo naman yan, yung magkapatid na Abel at Cain, nagpatayan. So, talagang, yung gera, bahagi na ng ating pagbagsak bilang mga makasalanan. So, kaya nag-iisip din siyempre, kahit yung mga di-Kristiyano, paano ba natin i-engage itong gera? No?
Pero sa atin, bilang mananampalataya, ay itong just war theory ay sinuportahan din ng ating mga kilalang mga theologian. No? Augustine, even Aquinas, Luther, Calvin, halos lahat ng ating mga, hanggang ngayon, sa present time, ay marami rin. I think mas nakakarami yung nagsusuporta dito sa teorya na ito. At merong 4 na dahilan, according to Feinberg, doon sa kanilang librong Christian Ethics, na pwede nating makuha sa Biblia. Una sa lahat, yung turo ng Biblia kung sino ang tao. Yung tayo ay made in the image of God, pero tayo ay bumagsak sa kasalanan. Alam natin ito. And therefore, yung conflicts and wars ay resulta ng kasalanan. Hindi ito kasama sa original na plano ng Diyos, pero ito'y naging bunga ng kasalanan. Kaya nga sabi sa James 4:1, maalala nyo, what causes quarrels? Ayan. And causes fights among you. Kahit sa Kristiyano, kasi sinusulatan mga Kristiyano Kahit sa mga Kristiyano nga, nagkakaroon ng away Is it not this, that your passions are at war within you? Ibig sabihin, yung giyera sa labas, nanggaling muna sa puso. Ay makasalanan din yung mga presidente, yung mga hari, yung mga prime minister. May pride din yung mga yun. Yung mga general, yung mga kasali sa giyera, lahat yan ay makasalanan. So, hindi katakataka na nagkakaroon ng giyera. Kasi yan ay consistent sa ating view of sin. And ikalawa, sa ating view of the state sa Biblia, na pwedeng gamitin ng Estado ang force, yung may kapangyarihan siya for self-defense. At ito ang classic passage dyan, Romans 3:13, 3 and 4. For rulers are not a terror. Actually, nagsimula pa, I think, verse 1 ito. Ilang verses din to, but ito lang 3 and 4. Rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant or minister. Yung hari daw ay parang alipin o servant or minister ng Diyos. If you do wrong, be afraid. Why? For he does not bear the sword. May espada na ibinigay sa estado. He is the servant of God. Inulit na naman. An avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. So, yung espada, simbolo yan ng, siyempre, ng power. In fact, power even to take life. Kasi yung espada, pwedeng pamatayan So, yung capital punishment, isa ito sa ating ginagamit ng mga talata. May kapangyarihan ng estado even to take life. And even the biblical view of the church. Kasi tayo bilang mga mananampalataya should support the state to pursue a just and peaceful society. Tayo ay nananalangin, tumutulong. In fact, kasama sa prayer natin yan, every Wednesday, prayer meeting, pinananalangin natin ang mga officials ng bansa, ang ating bansa mismo, pinapanalangin natin. Including, of course, kasali dyan, yung self-defense when attacked by other nations. Na tumutulong tayo bilang mga mananampalataya sa ating bansa kung inatake tayo halimbawa ng ibang bansa out of self-defense. And finally, even our view of eschatology, yung the things to come on the last days, alam natin, merong final war. So, giyera pa rin. Pag binasa natin ang Revelation, di ba? At again, coincidentally, providentially, ang aking meditation tuwing umaga ay Revelation. Nasa Revelation ako ngayon. I think 17, kaninang umaga, 16. So, giyera yan. So, kung masama yung giyera, bakit may giyera? Even at the last days, makikipaggiyera muli ang Panginoon laban sa kanyang mga kaaway. So, ang conclusion natin dyan, all the way to Revelation, merong mga wars na just, or just in the sense na hindi natin maiwasan, kailangan natin lumaban. Kahit normally, ayaw natin pumatay, pero yun nga, just ito. Ngayon, bukod dun sa apat na yan, meron pang tayong pwedeng idagdag, at ito ay number 5, the Bible does not prohibit all killings. Hindi lahat ng pagpatay ay ipinagbabawal. Halimbawa, sa Old Testament, kitang-kita natin, merong death penalty sa murder. Pag pumatay ka ng tao, made in the image of God, murder, pwede ka ring mag-death penalty.
yung mga Israelita, gaya ng alam natin, lumaban sa mga taga-Kanaan. And godly people participated in war. Si Abraham, niligtas niya yung kanyang pamangkin, si Lot. Di ba nakapagyera siya, no, doon sa mga kumidnap kay Lot. Si Joshua, of course, siya namuno doon sa Kanaan, sa gera. Si David ay sundalo. Dami niyang napatay, mga Filistino, ano, na mga kaaway ng Israel noong panahon na yun. Ganun din, being a soldier is not condemned. Hindi kinukundena sa Bible ang pagiging sundalo na bilang profesyon. In fact, kinumend many times yung mga sundalo because of their faith. No, of course, because of their faith, but still, hindi sila kinundem bilang sundalo sila. No? At makikita natin yan, Luke 7 verse 9, sabi ng Panginoon, when Jesus heard these things tungkol dun sa sundalo, I think centurion yan, ano, ay humanga ang Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. No, Panginoon, di mo na kailangan pumunta, utusan mo lang. Ako din ay officer siya, no? Pag ako may inutusan, sumusunod agad. Kayo pa kaya? Di ba sabi ng Panginoon? Humanga siya. And turning to the crowd that followed him said, I tell you, not even in Israel, mga Hudyo, kasi hintil yun but even in Israel, have I found such faith? No? Di siya nakakita ng ganung pananampalataya. Recently, napag-aralan natin dito sa preaching ng ating kapatid, ang Acts 10, kung saan dyan ay ang na-convert, kumbaga ang unang hentil pa man din na na-convert, ay isang officer, sundalo, si Cornelius, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. Imagine, ano? Sa lahat naman ng pwedeng iligtas sa mga hentil, ang inuna pa ng Panginoon ay isang sundalo na centurion. Kung masama itong profession na ito, bakit yung pang inuna ng Panginoon? No? Parang, kumbaga, pinakitaan pa ng kabutihan nga itong centurion na ito. And so, sabi nga ni Don Carson, ang ganito, where an enemy is perpetrating its horrible Holocaust, yun ang ginamit, yung larawan ng Holocaust, is it not an act of love that intervenes even militarily to prevent that Holocaust? Kunwari daw, may parang Holocaust, kagaya nangyari World War II. Pinagpapatay, milyon mga Hudyo ang pinagpapatay. Ay hindi ba it's an act of love na pigilin, kung kaya natin, pigilin yung ganong karumal-dumal na kasalanan? Indeed, sabi niya, such a war may be, according to Calvin, a God-like act, since God Himself restrains evil out of love for His creatures. So dahil nga sa kasamaan at labis na kasamaan, ay it's an act of love na sikaping pigilin ito. At hindi na lang basta tayo, kumbaga, walang kibot na hayaan natin kahit na grabe na yung kasamaan na ginagawa ng isang bansa. And so, as believers in Christ, finally, let's live, or I would like to leave you this word, na we should be peacemakers. Yan ang sabi ng Panginoon, blessed are the peacemakers. We must not glorify war. Hindi natin sinasabi para tayong mga war freak na parang gusto natin makapagyera kahit konting ano lang, gusto natin lumaban. We're not glorifying war. We should not glorify war. We must lament, actually, the existence of wars. Nakita natin kanina yung dami ng mga bansa ngayon na may mga karahasan, giyerang nangyayari. At hanggat maaari, kailangang makilala tayo as peacemakers. No? So kung meron sa atin, even sa community natin, o kaya, like for example, yung high school classmate ko, napasali siya dun sa peace panel, na nakikipag ng peace sa, I think sa mga extremist, ano? Ito yung sa Mindanao, nakasali siya doon. In fact, yung panel nila, I think nanalo sila ng Ramon Magsaysay Award. No? So kung ikaw ay isang mananampalataya, magandang mapasali sa ganun, ano? Na ikaw ay kasali sa naghahanap ng kapayapaan, no? Para hindi mauwi sa giyera. Dapat yun ang ating maging panalangin. And so in summary, nakita natin, because of human sin, wars happen. No? So in that sense, unavoidable siya. Kasi dahil nga sa kasalanan ng tao, nagkakaroon ng matinding alitan at minsan nagkakaroon talaga ng giyera. Pero itong just war theory na ating pinag-aralan provides a framework. No? Merong framework na pwede natin magamit for biblical conduct of wars. Na ayon sa Biblia, how to conduct. Mahirap yung topic, talagang mga theologian, pinag-isipang mabuti ito, talagang masyadong masyadong hindi ganun kadali. Pero we must
try to be peacemakers pa rin. Subukan pa rin natin na tayo ay pagmula ng kapayapaan. So with this, mga kapatid, baka meron kayong comments or questions. I'm sure may baka may naglalarong mga tanong sa inyo. Mahirap itong topic na ito in the sense na giyera, yung giyera ay napaka-unpalatable na usapin, or hindi ganun ka gandang pag-usapan dahil puno ito ng karahasan at mga paksa na ayaw na natin sanang isipin, pero dahil nga sa kasalanan, andito siya. Okay, meron ba tayong gustong magtanong or baka meron kayong mga thoughts, mga iniisip tungkol sa bagay na ito? Feel free, mga kapatid, to share. Okay. Yes, si Lynn yata sa dulo. Pastor, minor lang po. Thank you po sa topic. Yung pong mga reserve, actually, nag-start ako mapaisip doon sa non-combatants po na nabanggit na hindi sila dapat makikisali. Parang ganun po ba? Yung mga private individuals. Pero, di ba po sa school, parang hindi ko sure, Pastor, yung mga C80, hindi ko alam kung ano talaga yung purpose doon, pero alam ko lang siya part of the requirement sa school. C80? Mga C80? Apo. Kasi di ba po may tinatag ng mga reserve? Yeah. Sila po ba ay saan makaka-classify? Doon ba sila sa pwedeng lumaban talaga? Paano kung halimbawa Christian ka, tas kasali ka doon sa reserve? Sa reserve, yeah. Yung kasing reserve, if I remember it right, yan ay kaya nga reserve ang tawag, kasi hindi sila active, pero kung sakaling magkaroon ng gera, at least ando sila. In fact, kami kasali doon, may ROTC kami 2 years nung college, bukod pa rin sa high school 4th year, so 3 taon yon na parang training, parang sa reserve, so-called, Well, sa quality ng reserve natin sa Pilipinas, ang masasabi ko, base sa aking karanasan, ay napaka-minimal nung training. I don't think ako ay pag nagkagera, bigla na lang akong magiging Rambo or some kind of super soldier, Kulang na kulang tayo. Unlike sa ibang bansa, like I think South Korea, kasi katabi nila yung North Korea, tapos sa Israel lalo na yung mga reserve nila ron ay talagang anytime, within I think a month or so, pwede talagang lumaban. At yun nga, nakwento ko namin sa inyo na doon sa Israel nga pag nasa coffee shop ka, nagkakape, o kaya sa train, sa bus nakasakay ka, magugulat ka, may batang-bata, parang mga college, parang sila Sophie, sila Aaron, yan, sila Lay, tapos magugulat ka, biglang merong merong isang mahabang baril na nagkukwentuhan, parang baliwala. So, ganun katindi yung reserve nila, Talagang anytime, pwedeng basta na lang siguro mapalaban yun, So, I think okay lang yun. It's a very, lalo na kung ganun may danger sa bansa mo, maganda yung prudent yun na meron kang ganun reserve. Kasi nga, anytime, baka pwede kang mapalaban, maganda talagang handa kang handa kahit yung ibang mga so-called population. At maraming bansang ganito na nare-require nila yung kanilang mga mamamayan na talagang mag-serve. I think merong isang sikat na Korean, K-pop ba yun? Na, di ba, parang nag-serve for years, Tama ba? So, mahilig sa Korean pop. Totally, hindi ako maalam dito. Wala akong kaalam-alam. I don't think may narinig ako kahit isa, pero nabasa ko lang, dahil na-headline yun na kailangan tumigil muna yung pagkanta niya kasi magse-serve siya sa military. Okay, anyway. Yes, Kim. Pastor, 2 questions po. Yung una po, dun sa just war theory na sinabi niyo po, yung principle of proportionality. Paano po kaya na-weigh in yung evil averted tsaka po yung good attained? I mean, meron po bang like third party na nagsasabi na, kasi medyo relative din po, Yes, parang relative siya tama. kasi may biases din po yung country, yung bawat countries nila. Yun po yung unang question. Then yung pangalawa po is, in terms ng eschatology po, Pastor, kasi po, may mga Christian friends din po tayo na they support yung, for example, yung US because they are supporting Israel. Okay. So, parang ang biblical view nila is, Yes.
isusupport namin yung Israel kasi yun Yeah. ay bayan ng Diyos at hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. So, Yeah. how do we converse with them and tell them na as Christians hindi tayo dapat nagsusupport nung wars, yung mga ganun po, Pastor. Thank you po. Okay, of course, napaka challenging nung unang tanong, pati yung ikalawa naman, dahil sa tama yung sabi ni Kim, bagamat, in fact, yung mga nag-uupo sa just war theory, ang sinasabi naman nila, mahirap namang i-implement yan. No? Sino ba namang gera masusunod pa kaya yan? Mga yan. No? Kasama na nga yung sinabi ni Kim na sinong magtitimbang. Halimbawa, yung nangyaring gera ngayon sa Iran, dun ba na-consider yung purhisyo sa atin? No? Yung ibang bansa na hindi naman tayo kasali, pero na-purhisyo tayo. Yung bang goal, yung aim, kung ano man yung aim na yan, nila, for example, to prevent nuclear weapons and other, kung ano mang mga dahilan bakit nila gustong gerahin, ay na-consider ba yung pinsala sa buong mundo, hindi lang sa kanilang bansa? Yung mga ganong tanong. So, Kim, the quick answer is wala. Wala. So, nagdi-decide mismo niyan yung bansa. Pero, kaya dito, mahalaga yung tinatawag na multilateralism. Ibig sabihin, kinakausap mo rin yung ibang bansa bago ka makapagyera. Kasi pag nakapagyera ka ng tinatawag na unilateral, ikaw lang mismo, declare mo yung gyera, baka meron kang hindi makita na meron pang ibang, yun nga, pinsala. Pero at least kung maraming involved na bansa, parang kung sa Bible ang principle, in the multitude, kung merong counselors, di ba? Kung marami kang tagapayo, mas malamang ay hindi ka makagawa ng sala. So, ayun, kaya talagang mahirap. Yung doon pa lang, napakahirap na yung proportionality. Yung ikalawa naman, tama yung point mo na yung view sa eschatology and even Israel, kung ano ang Israel ba ay ang paniwala kasi natin ngayon ay talagang wala na yung special, hindi na sila special in the sense na yung church ngayon ang bayan ng Panginoon, hindi na sila. So dahil dito, wala tayong anumang interest na i-treat sila na kumbaga parang kailangan natin tulungan kasi bayan sila ng Panginoon. Dahil nakakalat na ngayon ang bayan ng Panginoon, so merong Kristiyano kahit sa Israel, may Kristiyano sa Iran. Actually, marami raw Kristiyano sa Iran no? At sabi nga ng iba, parang meron diyang revival na nangyayari. So sa giyerang ito, baka marami ring namamatay na Kristiyano, hindi natin alam na nasa Iran. So, kaya may effect talaga yung ating paniniwala from sino bang Israel, sa Bible, hanggang ngayon. Kasi nga, yung marami dito sa sinasabi ni Kim, lalo sa Amerika, merong naniniwala na iba yung Israel, iba yung programa ng Diyos sa Israel, iba yung programa sa church. So, yung programa sa Israel, tuloy-tuloy pa rin yun. Medyo parang nasuspend lang, pero balang araw ay babalik yon. Kaya kailangan ng Israel ay hindi mawala. Iba rin yun sa church. Tayo, ang paniwala natin, isa lang yung program ng Panginoon sa kaligtasan, ng redemptive, kumbaga, history, ay isang bayan lang ang binubuo ng Panginoon. At ngayon, ang programa ng Panginoon ay ang mga Kristiyano ay nasa lahat na ng mga bansa. Naka-embed na tayo doon. So wala nang special na bansa ang Panginoon. Again, maikling paliwanag lang yun kahit mahabang maikli. Pero kasi nga napakatindi ng mga implikasyon yan. Kaya sa Amerika, huwag tayong magtaka. Napakalakas ng support doon sa tinatawag na state. As opposed to yung biblical Israel sa Old Testament. Okay, sige. So, baka meron pa. At, Sinor. Pastor, siguro, ano ko lang yung policy making, medyo parang hindi natin magiging issue yun Pero halimbawa nasa US ako, can I refuse na idadrop ako ni Trump para lumaban sa mga sa Middle East? So, paano ako magdi-decision? Kasi before, there are people na if you can remember Muhammad Ali, ganyan. Even si Trump refused joining the war. So, yung ganung issue na. Tama. Kasi may mga religious objection. And I think kahit sa Amerika, recognize yun, brother, Kunwari, yung mga pacifist, yung ang paniwala ng religion nila. Again, may mga Kristiyanong pacifist, Huwag nating isipin. Baka dito meron, So, hindi natin sinasabing dapat lahat tayo, just war. Kung talagang pacifist yung isang Kristiyano, pwede niyang i-claim yun na hindi siya lalaban kasi nga, nababiolate yung kanyang conscience o religion niya ay nababiolate, pwede mong i-argue na ikaw ay labag sa iyong relihiyon na pumatay or sumali sa gera. So I think, Brad, I think allowed yun. Hindi ko alam sa Pilipinas kung allowed yung ganong religious objection na tinatawag. Nolo?
Ay, di ko nabi, or sino man na una. Pastor, ano lang, Yeah. buti na lang hindi tayo kasali. Pero kung wag na wang mangyari, tayo ay pwede. Siyempre, matagal pa yon. Yan. Ano kaya ang ating kahandang sandata na pwede nating ilaban sa kanila? Kanino, Brad? Meron ba tayong sandata ang Pilipinas na pwedeng ilaban? Halimbawa ay missile, ang alam ko lang kanyon eh. Hindi. Palagay ko. Yun lang. Tapos meron ba tayong training yung para lumaban tayo? Yun lang, Pastor. Thank you, Brad. Hindi ko rin alam ang sagot, ano? Hindi naman ako kasali sa Armed Forces of the Philippines. So, brother. Naisip ko lang, Pastor, malalagay pala talaga sa alanganin na isang Kristiyano pag pinili niyang profession na sundalo, no? Yeah. Kasi, siyempre, between countries, pareho may Kristiyano, pareho kayong sundalo. Yun, tama. So, kaya gaya sinabi niyo kanina, Yeah. sila yung magpapatayan. Lalo na rin nangyari sa Civil War sa Amerika. Kung isipin natin yun, dahil maraming Kristiyano sa Amerika, isipin nyo, nung naglaban yung North and South, no? Ang daming Kristiyano sa North, siguro sa South, mas marami pa. Talagang nung maglabanan yun, hundreds of thousands na namatay, parehong Kristiyano yun. So, yun lang, hindi ko ma-imagine kung paano nangyari yung ganung gera, no? Sa Amerika, na napakaraming Kristiyano nung panahon na yon, na I think 1800s yun, no? Nung mag-Civil War. So yun, Brad, ang isang masamang epekto ng gera na pwedeng kapwa mo Kristiyano ay, yun nga, magkaharap kayo sa gera. Okay, so kung meron pang last na lang bago tayo mabukas sa panalangin, talagang mahirap itong mga issue na ito, ano, na ating kinakaharap, no? Hindi na natin pinag-usapan kung just ba yung war ngayon sa Iran o hindi. Actually, yan ang assignment ko sa inyo. Ano? Base sa ating pinag-aralan, do you think just yung war na yun, pwede nyo gamitin yung framework natin, ano? Yung conduct or and yung entrance or yung pagsali sa gera. Ano? Dalawa yung major criteria. Alright? Sige, so mukhang wala nang nakataas ang kamay. And with that, pasalamat tayo sa Panginoon sa ating pag-aaral. Panginoon namin Diyos, tunay nga, nakikita namin ang kasamaan ng kasalanan sa mundo at patuloy pa rin maraming lugar na matindi ang giyera at minsan di namin talaga ma-imagine kung bakit ito nagagawa ng isang tao sa kapwa-tao. At Panginoon, kayo po mag-spare sa amin. Salamat sa relative peace na aming ini-enjoy sa aming bansa. At nawa, kayo pa rin na magbigay ng kahinahunan dito sa mga giyerang nagaganap sa buong mundo, lalo dito nga po sa Middle East. At hindi naman mapinsala ang marami rin mga bansa sa mga hidwaang ito. Salamat sa oras ng pag-aaral. Pagpalain niyo po hanggang aming pagsamba ngayong umaga at hanggang buong araw na ito. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.